Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, November 26, 2025, ang Bagyong Berbena ay lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa araw po ng Huwebes. Pero may nakikita tayong sumusunod sa kanya na sama ng panahon. So aalamin po natin yung mga detalye kung yan po ay banta ng panibagong bagyo pagkatapos po ng Bagyong Berbena. Aalamin din po natin ang weather system ngayon na nagpapaulan sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama na rin yung mga huling lugar na posibleng maapektuhan pa ng Bagyong Berbena. Bago ho tayo magpatuloy, hihingi lamang po ako ng pabor na i-like nyo yung ating video, yung ating update para sa mga next update natin ay mabilis ko ho kayong mano-notify. So ngayon, naglabas po ang pag-asa ng tropical cyclone threat potential sa posibleng susunod po na magiging banta ng sama ng panahon. So week 2 po natin, nasa week 2 po yun, November 28 ang magsisimula hanggang December 4. So lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Berbena. Araw pa po yan ng Huwebes po ng madaling araw. At may nakikita tayong panibagong sama ng panahon, low pressure area, pero nasa low chance naman na maging isang ganap na bagyo. Sisilipin natin at aalamin natin kung yan lalakas ba or magkakaroon tayo ng tinatawag na susunod agad na bagyo at aalamin din natin yung pangalan ng posibleng maging bagyo na susunod po. So ngayon, tara silipin muna natin yung tinatawag po natin na live weather system. Importante na may update ko muna kayo sa kasalukuyang lagay po ng ating panahon dito po sa Bagyong Berbena. So ito po yung ating pinaka live weather system ngayon. Kung makikita ho ninyo, ay unti-unti naman ang lumalabas ng ating landmass ang Bagyong Berbena at nagme-maintain po siya sa tinatawag natin na tropical storm category or sinasabi natin na level 2 ng pagiging bagyo niya. Hindi po ito nakikitaan na magiging super typhoon. Kung makikita nyo sa ating area of probability ng Bagyong Berbena, salamat sa Diyos dahil hindi siya nakikitaan na magiging malakas na bagyo, typhoon or super typhoon category. Sa huli pong pagkatala, ang Bagyo pong Berbena ay namataan po. Ito po, tignan po natin yung kanyang pinaka lokasyon po ngayon. Ay namataan po 155 kilometers west of Coron, Palawan po ang kanyang lokasyon sa ngayon. At ito po ay nagtataglay ngayon ng 65 kilometers per hour. Lalakas po ng hangin, hindi siya kalakasan, maintain lang sa ganyan. May pagbugso po na umaabot naman sa 80 kilometers per hour. Yung pagkilos po niya, pa west, northwestward, medyo bumagal ito sa 20 kilometers per hour. At sa ngayon naman po, ay meron pa rin tayo nakataas na mga warning signal. Pero kakaunti na lamang po. Ipapaalala ko sa inyo na yung mga nakataas na warning signal sa mga susunod na mga oras ay aalisin na yan. Pero sa ngayon, meron pa rin tayo nakataas na signal number 1 dyan po sa bahagi po ng Occidental Mindoro, sa Oriental Mindoro, southern portion po ng Romblon, at sa Visayas naman kasama pa rin sa signal number 2 ang Antique, northwestern portion po ng Aklan. Ipapaalala ko ulit, habang papalabas po ng landmass natin at ng Philippine Area of Responsibility, araw po yan ng Huwebes ng madaling araw, ay mawawala na po yung warning signal. Signal number 1 lang lamang po, at meron pa rin tayo na mga heavy rainfall warning dahil yung extension o yung pinakabuntot po ng Bagyong Berbena ay patuloy pa rin pong nakakaapekto. So bago natin alamin yung mga heavy rainfall warning, tignan muna natin yung mga sunod na lugar na kanyang madadaanan. Ito po, para malinaw po sa bawat isa. Kamusta ho yung mga senior natin dyan? Makinig lamang po kayo at sit back and relax. I-explain ko po lahat ng mabuti. Yung mga naghihintay po sa akin, yung may star na logo, tapos click nyo po agad. Ako po yun, si Kuya Francis po, ang yung weather forecaster po ngayong araw po ng Miyerkules. So ito po, mamayang hapon ho ng alas 5 ngayong araw din po ay 265 kilometers northeast o Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan po ang magiging lokasyon po ng Bagyong Berbena. So hihimay-himay natin yan, i-explain ko po sa inyo dahan-dahan. At kapag nandyan na po yan sa may northeast o Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan, alas 5 ng hapon, medyo lalakas po siya ng kaunti sa 95 kilometers per hour at magiging severe tropical storm. So ang tanong ng mga kababayan, ba't biglang lalakas ang Bagyong Berbena? Kapag nakalabas po kasi sa landmass natin, ang Bagyong Berbena po ay nagkakaroon po ng tinatawag natin na intensification or paglakas po, nangyayari po yan kapag nasa tubig na yung pinakamata o pinakasentro po ng Bagyong Berbena.
Pagdating naman po ng tinatawag po natin, ito po, no, yung paglabas na po niya, Huwebes po, no, ang alas 5 po ng umaga, 175 kilometers po ang kanyang magiging lokasyon, northwest of Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan, sa labas na po ng ating Philippine Area of Responsibility, no. At yan po, no, ay lalakas sa tinatawag po natin na severe tropical storm category pa rin. Pero huwag kayong mag-alala, ang mahalaga po dito ay hindi na yung pinakasentro o pinakamata ng Bagyong Berbena yung lumakas or nakaapekto sa ating bansa. Ang galing nga po na nangyari kahit ang Bagyong Berbena po ay dumaan sa mga dinaanan po ng Super Typhoon Yuan at Typhoon Tino, ay hindi po ito nagbigay ng matinding pinsala lalo na po dyan sa may Eastern Visayas at ilang bahagi po ng Luzon. Nakita naman natin may mga pag-uulan lamang na nararanasan pero dahil po yun sa patuloy na epekto o sama ng panahon dulot po ng Bagyong Berbena. Pero kung napansin ho ninyo, wala hong mga malalakas na hangin kasi nga pumalo lamang siya sa tinatawag natin na tropical depression hanggang tropical depression. Ang tropical depression hanggang tropical storm sa loob po, no, ng ating landmass, at habang papalabas siya ng landmass natin, doon po siya nagkakaroon ng rapid intensification or pangmalakasan o paglakas, no, pero hindi lumakas sa typhoon o super typhoon. Clear po sa atin yan. So ngayon po, balikan natin yan mamaya. Alamin po muna natin yung mga heavy rainfall warning dulot po ng Bagyong Berbena. At eto, no, meron din tayong shearline pa sa ngayon. Ito yung shearline. Ito po yung kulay asul na yan na may mga pula-pula. Yan po yung tinatawag natin na shearline na nakakaapekto naman sa bahagi po ng Luzon. So, ang shearline, para sa mga hindi po nakakalam, yan po yung salpukan ng malamig at mainit na hangin. Yan po yung naging epekto niyan. Kaya kung mapapansin ho ninyo, mahina yung bagyo pero yung mga pag-uulan, halos buong maghapon. Madaling araw nga lang po ay may mga pag-uulan na nararanasan. Tapos hanggang sa hapon yan, kung magkaroon man o umaraw man, sandalian lamang. Palitan kasi, no? Ito pong shearline tapos itong banta ng Bagyong Berbena. So mamaya i-explain ko din sa inyo yung susunod na sama ng panahon na nakikita natin sa monitor. Sa ating tinatawag na heavy rainfall warning, ngayong hapon po hanggang sa susunod po na araw ay meron po tayong ina-expect na 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan. Yan po sa may Apayao, Cagayan, Isabela, Aurora at sa may Quezon. At bahagyang hihina sa 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan ngayong hapon po. I-take note po ninyo, yan po sa may Kalinga, Mountain Province, sa may Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, sa may Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna at Batangas. Umaga pa lamang po yung mga lugar po na binanggit ko, makakaranas po ng mga pag-uulan dulot po ng shearline. So, ito naman po, no, ngayong hapon din, hanggang sa Huwebes po ng hapon, November 27, 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan pa rin sa may Cagayan at sa may Apayao. 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan naman sa may Isabela at sa may Kalinga. So itutuloy-tuloy na po natin para malaman ho ninyo yung mga magiging update sa susunod na mga araw. Thursday po ng hapon hanggang sa Friday po ng hapon, meron pa rin tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Cagayan at 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan pa rin sa may Isabela at Apayao. Lahat po ng mga lugar na binanggit ko, heavy rainfall warning dulot po ng shearline, no? Hindi pa rin nawawala yan. So, dalawang weather system kasi bukod po sa Bagyong Berbena. Meron tayong northeast monsoon at meron tayong shearline. Ito namang mga lugar na babanggitin ko, heavy rainfall warning dahil naman po sa Bagyong Berbena. So, makinig po tayo. Please tapusin nyo po yung video. Malaking bagay po yun para sa amin. So, ngayong hapon po, meron tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan na pwedeng mangyari o asahan sa Occidental Mindoro, sa may Oriental Mindoro at sa may Palawan. Bahagyang hihina naman sa 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan ang bahagi po ng Marinduque, dyan po sa may Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Aklan at sa may Antique. Medyo nabawasan na yung heavy rainfall warning at tulad na aking sinabi, yung mga nakataas sa warning signal number 1, ngayong araw din inaasahan na ibababa na yung warning signal. Mawawala na po tayo ng warning signal dahil lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility etong Bagyong Berbena. So ito po, no, yung nakikita natin na panibagong sama ng panahon na papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa week to sa pagitan po ng November 28 hanggang December 4 ay manggagaling po dito sa may bandang silangan po ng Visayas.
So kung titignan nyo sa ating pinaka-advanced weather forecast, yung hangin na to na umiihip po, no, dito, papasok po dyan sa may bandang shoreline na apektadong areas at dito sa Eastern Visayas, dyan posibleng pumasok yung panibagong sama ng panahon. Pero ito yung nakikita sa ngayon na low chance naman na maging ganap na bagyo. Kaya yung mga nakikita yung update na may panibagong bagyo at meron na nga actually pangalan kasi pagkatapos nga po ng bagyong Berbena, babae pa rin yung pangalan ng susunod na bagyo na tatawagin pong Wilma. So hindi rin tayo magde-defend sa pangalan para sabihing malakas ang isang bagyo kasi itong Berbena, nung una pa lang sa forecast natin sinasabi ng iba na super typhoon, malakas na bagyo pero kabaliktaran po yun nangyayari, no? At itong magiging susunod na banta ng bagyo, inaasahan naman na hindi siya mabubuo ngayong pong katapusan po ng Nobyembre. At may chance na first week pa yan ng Disyembre pero low chance naman yan na maging isang ganap po na bagyo or sabihin na natin na malakas po na bagyo. Ang mas maganda dito mga kaibigan ko, malayo pa lamang yung banta ng sama ng panahon ay napaghahanda ko na po kayo at nasasabihan ko po kayo na maaga. Mas maganda na ho kasi yung ganon kaysa maghihintay pa tayo na ganap na ang isang bagyo at saka pa lang tayo mag-aasikaso. Kaya nga po araw-araw ay nagbibigay ako ng paulit-ulit po ng mga paalala lalo na sa mga kababayan natin na nakikinig sa akin, yung mga senior, yung mga elders po natin, yung mga nanay at tatay, sila po talaga yung most of the time inaalalayan ko sa mga update sa lagay ng ating panahon. Dahil siyempre, no, alam niyo naman, kailangan po, lagi din silang updated. Nasa bahay lang kasi yung ating mga senior na yan. At ako po talaga natutuwa kapag nagko-comment po sila. Maraming salamat po. Hello po tay, mga 60 years old, 70 years old. Salamat po sa pagko-comment nyo. Nababasa ko ho yan. So, eto pa, bukod po sa shear line at dito sa bagyong Berbena, ang northeast monsoon ay patuloy pa rin po nakaka-apekto dyan sa bahagi po ng extreme northern Luzon. So, may nagtanong ulit sa atin kung bakit daw, saan daw ba nanggagaling itong shear line, bakit hindi umaalis? Kasi noong nakarang araw pa yan. Kasabayan ho yan ng ITCC dito sa may bandang silangan po ng Mindanao. Ang nangyari naman doon sa ITCC ay sumama o hinigo po nitong bagyong Berbena. So dahil wala namang bagyo nanggaling dito sa may bandang hilaga po ng Luzon, nabuo po itong shear line dahil sa salpukan ng hangin, dulot din ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. So yan yung naging epekto niyan. Kaya kung makikita ho ninyo, kahit papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Berbena, madaling araw po ng Huwebes, ay patuloy pa rin po ang mga pag-uulan. Akala ng iba, lalo na po dyan sa may bandang Luzon, ay ito dahil po sa lumalakas na bagyong Berbena. Pero ang hindi po nila alam mga kaibigan, yun po ay dahil sa shear line, magkasabayan lamang sila. So ito no, kahit po lumakas ang bagyong Berbena sa tropical storm category at papalapit po dito sa may Palawan. Nakalapit na nga po siya sa Palawan. Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman yan magdudulot ng pinsalang matindi. Ang ibig ko sabihin, hindi papasok papalo yun sa tinatawag natin na typhoon or super typhoon category. Kaya po ngayong umaga pa lamang ay makakaasa po tayo ng maulap na kalangitan with isolated rains and thunderstorms dyan po sa bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, ilang bahagi po ng Central Luzon. Ito, makinig po kayo. Importante po ito. Kasama ang Calabarzon, Mimaropa, Eastern Samar, Catanduanes. Dulot po yan ng Northeast Monsoon Amihan at ito pong bagyong Berbena. So, ang bagyong Berbena naman mga kaibigan, nakategorize siya bilang mahinang bagyo lamang at kahit sinundan niya ng malakas na bagyo ng mga nakaraang buwan, hindi siya naging kagaya ng mga nakaraang bagyo. Ang bagyong Berbena po ay kapag nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility, doon sa may chance na magkaroon ng intensification o rapid intensification. Pero ang mahalaga po niyan, nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita nyo ho, itong T na naka-monitor na sa ating screen, yan po ay typhoon category. Ibig sabihin, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, doon lalakas ang bagyong Berbena. At salamat sa Panginoon dahil talagang pinalabas niya muna sa ating landmass, sa ating area ang bagyong Berbena bago siya nakitaan ng possible na paglakas sa mga susunod po na mga araw. So ang mangyayari dito, kahit masundan po siya ng panibagong sama ng panahon or low pressure area, hindi na yan magkakaroon ng connection ng dalawang bagyo. Ang tinatawag din natin na Fujiwara effect na may distansyang 1,700 kilometers. Yun po yung isa din sa pinapakambahan natin na senaryo na kapag merong nabuong panibagong bagyo ay baka mamaya hatake ng bagyong Berbena.
ang bagyong Berbena ay hindi kayang maghatak ng another po na lakas na o sama ng panahon or mga cloud cluster LPA dahil mahinang kategorya lamang siya ng bagyo. Kahit sabihin na natin na medyo malawak po yung radius o yung distansya ng kanyang hangin na nasasakop, hindi naman sobrang malakas yung hangin niya. Kung napapansin ho ninyo, yung mga paghahangin nating nararanasan, minsan wala namang kasamang ulan at madalas lamang yung paghangin na yun dulot lamang ng tinatawag natin na amihan na sinasabayan lamang ng sirkulasyon po ng hangin ng bagyong Berbena. Wala ho masyadong naidudulot ng mga malalakas na hangin pero mga pag-uulan halos tuloy-tuloy po lalo na sa hapon at sa gabi, nakita nyo naman. Kaya nga po lagi ako nagbibigay ng mga paalala sa mga estudyante nating nanonood, sa mga nanay-tatay natin yan na lagi nagpe-prepare ng mga bata para sa pagpasok sa school, pambaon ng mga asawa, lahat po yan pinapaalalahanan ko. So ito yung paalala ko, lagi ko sinasabi to, unang-una kailangan ho natin na maging updated, mag-antabay sa lagay po ng ating panahon. Kaya nga po, kapag may update po ako, merong iba talaga nagbubukas pa ng kanilang YouTube channel. Sobrang na-appreciate ko po talaga yun ng sobra. At ako yung nagpapasalamat sa tuwing nababasa ko yung mga comment nila na ganon, ako po yung nakakaramdam ng pagkilig ko, sobrang tuwa po, no? Ibig sabihin yung ginagawa ko palang pagre-report at pagbibigay ng weather update araw-araw, ay na-appreciate po ng mga kababayan natin. Kaya yung mga pasasalamat yung malaking bagay ho sa akin, lalo na po yung pag-comment at pag-like nyo. Sobrang laking tulong po nun. Yun yung unang pangalala ko. Yung pangalawa po mga kaibigan, ay kinakailangan natin linisin yung kapaligiran natin. Ngayon kasi, hindi naman malakas na hangin ng kalaban natin dito sa bagyong Berbena, no? Mga pag-uulan. Kasi ang bagyong Berbena, papalabas na Tapos, ay nagkakaroon siya ng sabay ng ikot ng hangin dito po sa shoreline. So, kailangan natin maging malinis sa kapaligiran. Lalo na po dito sa Metro Manila, kung makikita nyo, ang nangyayari kasi dito, malaking parte po ng North Luzon, dyan sa Metro Manila, ay apektado ng shoreline. So, kapag mahina ang pag-ulan, pero tuloy-tuloy, may mga tsansa pa rin ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide sa mga landslide-prone area. Lalo na po yung mga binanggit ko, dyan po sa area ng Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, sa may Calabarzon, Mimaropa, Eastern Samar, Catanduanes. Mag-ingat po yung mga lugar na yan dahil dalawang weather system ang halos magkadikit dyan. So, ang amihan at ang shoreline. So, kinakailangan po natin na mag-antabay na itong mga lugar na ito ay apektado pa rin hanggang ngayon ng heavy rainfall warning. So, yun paalala ko, linisin ang paligid natin, mga plastic, ating linisin. Kasi minsan, no, ang prinsipyo natin, ang sinasabi, tapat ko, linis ko lang, yun lamang, no. Pero hindi natin napapansin, kabila natin, puro basura, tas busy naman sila. Pwede naman natin suyuan yan Pwede naman natin magkusa. Pero kung nandiyan sila, pwede natin sabihan para tulungan ho bawat isa. Yung pangatlong paalala ko, kailangan pa rin po natin i-double check yung mga bahay natin. So, hindi para sa mga magnanakaw, no? Para ho sa mga ulan. Yung mga bubong, mamaya po may mga butas, may tsansa pa naman tayong mag-ayos-ayos. Ang hirap kasi pag maaabala tayo. Yung mga light materials na nakakabit sa bahay, kahit sabihin natin hindi malakas na bagyo ang bagyong Berbena, kailangan pa rin natin yan. Tulad nito, meron na namang another na sama ng panahon. Hindi natin alam kung yan magiging malakas ba o magiging mahina. Ako na po nagsasabi, no, na low chance naman siya maging isang ganap na bagyo. Pero halos lahat naman ng mga bagyong pumapasok sa atin ay nagsisimula sa baging low chance na category. Tapos kapag ka naging bagyo, doon nagkakaroon ng mga biglaang pagbabago sa kilos at galaw at nauulit yung rapid intensification or mabilis ang paglakas. So yun po yung nangyayari. Kaya kailangan pa rin natin mag-asikaso para tibayin yung bahay natin. At eto po, no, mag-imbak tayo, mag-stock tayo ng pagkain na tatagal po ng ilang araw. Kasi eto po, no, explain ko sa inyo mabuti. Webes, lalabas ng Philippine Area of Responsibility ating ang bagyong Berbena. Madaling araw po ng Webes, pero hindi pa rin mawawalang epekto ng mga pag-ulan dahil po sa shoreline. So, kailangan pa rin, meron tayong nakaimbak ng pagkain, pa rin tayo labas ng labas. Ang hirap po ngayon. Kahit sabihin nyo na tumila ang ulan ng isang oras, maya-maya uulan na naman. Pabalik-balik ho ang pag-ulan, which is, dyan po minsan pag nababasa, tapos natutuyuan tayo, nagkakasakit, no? Yun po ang nagiging hindi magandang epekto nitong pinagsabay na shoreline at bagyong Berbena. At ito pa, kailangan din po natin i-safety yung ating mga importanteng gamit. Alam nyo, nung mga nakaraang mga bagyo na malalakas, ang daming mga papeles na nagsira sa mga kababayan natin, mga birth certificate, marriage contract, lahat po yun ng mga yan, mga titulo ng lupa, basa. Napakahirap.
Masakit po sa ulo. Isang folder lang, pagsama-samahin natin, ilagay sa mataas na area para sakali man bumaha, lumakas ang ulan, tulog tayo, safety na, no? Yung mga material naman na bagay tulad ng mga appliances, mapapalitan yan, pera lang ang kailangan. So, kailangan po yon. At ito, napaka-importante. Ipanalangin natin sa Panginoon na huwag tumuloy yung sinasabi kong banta ng sama ng panahon sa week 2 sa pagitan po ng November 28 hanggang December 4. In the name of Jesus, hindi yan tutuloy at alam naman natin kung tumuloy yan, mahina lamang yan, magiging LPA lang at hindi po magiging bagyo. Dahil ayon sa pagkatala ng Pag-asa, sa month po ng December, no? Ngayong magpapasko, December po mga kaibigan, ay 1 hanggang 2 bagyo lamang ang namomonitor or nakikita sa advanced weather forecast. So mababang tsansa lamang yung mga malalakas na bagyo, pero patuloy pa rin natin yung imo-monitor. So kailangan po lagi tayong nakaantabay sa lagay ng ating panahon. So eto po, kung nakaabot kayo hanggang dito, pa-comment naman po ng inyong pangalan kung taga saan po kayo. Yung mga nagko-comment, binabasa ko po yan. Kaya po minsan hindi ako nakakapag-react sa sobrang busy po ng pagre-research at pag-check po sa ating tinatawag na weather system para sa lagay ng ating panahon. So ito po, no, narito po muli ang ating Bible verse of the day ngayong araw po ng Miyerkules. Sa Kawikaan chapter 3 verses 5 hanggang 6, mga kapatid, mga kababayan, narito po ang sinasabi: magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Sobrang linaw po talaga, no, nung sinabi sa salita ng ating Panginoon na kinakailangan po natin magtiwala sa Kanya ng buong puso at huwag po tayong manalig sa ating sariling kakayanan o karunungan. Alam niyo minsan, no, tayo bilang isang tao ay nagiging mapagmalaki tayo. Kapag may natututunan tayong isang bagay, minsan hindi tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa karunungan na binibigay niya sa atin. At minsan nagmamarunong din tayo. May mga bagay tayong desisyon na talagang sa sarili lang natin, no? Hindi tayo humihingi po ng guidance or wisdom and knowledge or karunungan po sa Diyos para i-guide tayo doon sa bagay na ating dapat po ay gagawin. Alam nyo, no? Ang sinabi pa dito sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ang ibig sabihin nito, alam nyo, yung best example, yung panalangin po bawat oras. For example, may pupuntahan tayong ganitong lugar or aalis tayo, papasok sa trabaho, papasok sa school. Lahat po ng bagay na gagawin natin, kailangan po natin alalahanin ng Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin po na may pasasalamat. Kapag ganun po kasi nandun po ang guidance ng Holy Spirit sa atin, i-guide niya po tayo sa lahat po ng ating gagawin sa mga desisyon. Alam niyo yung tipong magde-decide tayo ng isang bagay tapos parang merong magsasalita sa isip mo na wag mo ituloy itong bagay na ito kasi hindi ito makakabuti sa'yo. So minsan, magdadalawang isip tayo, hindi natin itutuloy yun, tapos yun pala, may mas magandang plano ang Panginoon. At lahat ng bagay naman kasi nangyayari sa kalooban ng Panginoon or ayon po sa kanyang plano. Minsan, yung kagustuhan lamang natin sa pagiging matigas ang ulo natin, tayo po napapahamak. So baunin natin ngayong araw po ng Miyerkules, itong salita ng Panginoon, no, sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, na dapat po magtiwala tayo sa buong puso sa ating Panginoon, huwag manalig sa ating sariling karunungan or kakayanan, bagos alalahanin natin ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa at ituro niya sa atin ang tamang landas. Kaibigan kabayan, yan munang update natin na sa unahan po yung ating lagay ng panahon. Pwede nyo balikan at ang ating Bible verse naman ay nandito po sa dulo. Yan lamang po sa ngayon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.